Aray mo! Pakak-pakak! Grabe naman talaga yung nangyari sa buhok ni Madam. So for today's video, samahan niyo ako at ayusin natin ang hair ni Madam. Tara na, let's go! Ano pa nga ba ang solusyon? Di wash keratin off the straight muna yan. So actually guys, itong blue at saka pink yung gagamitin natin sa hair ng ating clients. So as you could see, hinihila ko ngayong buhok niya at talaga nang mabilis lang siya maputol dahil sobrang rubberized na nga dahil sa kaka-bleach, kakakulay. So pumunta siya sa atin dahil sabi niya ano daw ang magiging solusyon sa hair niya na gusto naman niya mo straight dahil yung hair niya is kulot at talagang buhagag. Sabi ko naman, ay ang re-recommend ko sa iyo ang ating Wars Keratin of the Straight. So, ayan, before natin in-apply na, syempre, patuyuin muna natin ito ng 100% dry. So, bali, yung blue variant yung ginamit natin sa kanyang pinaka-growth to mid parts niya dahil yung hair niya is makapal, malalaki yung strand. So, yung blue talaga yung aking ginamit sa kanyang hair. Tapos, yung sa dulo naman ay pink yung gagamitin natin dyan dahil nga putol-putol na, rubberized na, talagang ano na talaga, as in tutsang na yung dulo ng kanyang buhok. Naniniwala ko sa kakayahan ng Wars Keratin of the Street sa dinami-dami na ginawan ko ng buhok na mga dry, frizzy, mga sunog pa yan, ay talaga namang perfect na perfect ang Wars Keratin of the Street. At marami na ring feedback yung mga clients ko na ginamitan ko ng Wars. Kaya naman, ang sinadjust ko talaga sa kanya itong Wars dahil nga hindi na nga siya pwede na i-rebond. Sa atin ng mga hairdresser nakasalalay ang kagandahan ng buhok ng ating mga clients. Siyempre, kapag yung hair ng ating clients, pag hawak mo dyan, pag nakita mo na hindi na pwede i-rebond, i-rebond mo pa ba? Siyempre, dun ka na sa product na kayang unatin at kayang ayusin yung hair nang hindi nasusunog. Kaya nga ito yung Wars talaga ang nire-recommend ko dahil alam nyo, malaking tulong din to. Kasi may mga clients talaga tayo na pinagpipilit nila na pwede pa daw i-rebond. Ikaw na hairdresser, ikaw na ayos ng buhok, alam mo na hindi na talaga pwede i-rebond. I-rebond mo pa ba? So, makukompromiso ka dyan. Imbis na babalikan ka ni client, syempre, hindi ka niya babalikan dahil nga, nasunog mo yung buhok niya, nasira mo yung buhok niya. Ang tiwala talaga ni clients ang binubuo natin sa pagsasalon. Alam niyo ba guys, kapag pinagkakatiwalaan tayo ng client natin, doon tayo makaka-build ng strong relationship. Siyempre, nag-trust siya sa'yo, pinagkatiwala niya yung buhok niya sa'yo. So, yung magagawa mo dyan, alagaan mo, ayusin mo yung trabaho mo, mahalin mo yung mga clients mo. So, we are all not perfect. Honestly talaga inaamin ko may mga back jobs din ako dahil minsan may mga times na masama talaga ang pakiramdam ko at minsan, parang hindi ko na-analyze masyado yung hair niya. Kaya naman wala naman talagang perfect na hairdresser, eh. Kahit nga pinakamagaling diyan nagkakaroon nga ng back jobs. So, naniniwala ako na bawat pagkakamali din natin ay dun din tayo natututo. Hindi ko sinasabi na ako na yung pinakamagaling sa lahat. Meron ngang nagsasabi nagmamagaling na ako na daw yung pinakamagaling. No, wag kayong ganyan guys. Alam nyo ba guys, na bagkus nagtuturo pa nga ako, nag-share ako ng mga knowledge ko sa inyo. So, bakit nyo sasabihin na ako ang pinakamagaling? Guys, hindi ako magaling. Marunong lang din naman ako. So, sinasabi nila magaling yan si Jerisa. No, guys, nagkakamali din ako. Nagkakaroon ako ng back jobs. Lagi niyong tatandaan yan. At bakit ko ikakahiya na nagkakaroon ako ng back jobs, guys? Wala naman talagang perfect na salon, no? So, naniniwala ako, guys, na may kanya-kanya talaga tayong mga techniques, may kanya-kanya tayong mga ideas, at kanya-kanya tayong knowledge. At syempre, iba't iba talaga yung ma-encounter natin na mga hair. May fine, medium, may coarse, may talagang sunog na. At saka syempre, may mga clients din naman tayo na galing sa ibang salon, tapos sira na pagpunta sa atin. Tapos meron din mga client na makukulit. Kaya sabi nila,
ba't hindi ko daw naayos yung mga guys. Minsan kasalanan din naman talaga ng mga clients natin kung saan-saan sila nagpapagawa, lalo na kapag nagpapagawa sila sa mga baguhan pa lang, nagpa-practice pa lang, wala pang alam, tas pag nasunog or nasira, so dun pupunta sa atin. Tas hindi niya na-meet yung kanyang expectation. Siyempre tayo lagi ang masisisi. So meron talagang ganun guys. Pero alam mo ba guys na inaayos ko pa rin. Inaayos, inalagaan, hindi tinatalikuran. Talagang obligasyon ko pa rin ayusin dahil trabaho ko yan eh. Trabaho natin, obligasyon natin na ayusin. So, anyway guys, saan na tayo? Dito na pala tayo sa pag-iron guys. So, ayan. Bali, yung pinaka-growth parts niya ay kulot, matitigas, at malalaki yung strand. Yung temperature ng ating plancha dyan is 220 degrees dyan sa may growth parts. Tapos yung dito naman sa dulo ay pinakamadalang lang, 160 degrees Celsius lang yung ginamit natin dyan. Kasi kapag planchahin mo yan ng sobrang mainit yung dulo guys, ang mangyayari dyan ay imbis na gaganda yan, magbe-brittle lalo. So, dun tayo nagpo-focus sa pinaka-growth parts niya na makulot, matigas, makinky. Sa pag-iron kasi guys, may mga techniques kasi dyan. So, kailangan pag-aralan nyo talaga yung mga techniques sa pag-iron. Kapag once nakita nyo na talaga na eto yung hair na to makapal at saka malalaki or matatambok yung strands nila. So, syempre, gumamit ka ng temperature talaga na compatible doon. So, after how many hours na pag-iron natin sa kanya, ay eto na po yung naging resulta ng kanyang hair. So, bali, hindi na kami dito nag-same day, same wash sa kanyang hair kasi nagmamadali si madam at may nag-aantay na ng kanyang sister. So, nag-update na lang tayo sa after wash. So, panoorin nyo ang dulo na video na to dahil nandito yung kanyang after wash. And the moment of truth, ito na nga yung hair niya. So, ayan na po yung outcome. Medyo madilim yung kanyang video. Pero as you could see, nakikita nyo dyan na grabe talaga yung improvement ng kanyang hair. So, ayan, nawala na nga yung mga dry-dry sa dulo. At ayan, nakita nyo yung hair niya ay talaga namang nawala na yung dry at freeze. At marami na rin tayong naayos na mga buhok na talaga namang wala ng pag-asa. At isa nga itong si Madam na para nang wala na daw pag-asa ayusin yung buhok niya. At naayos nga ni Wars Keratin of the Streak.